Hello everyone! Welcome back again to my channel. So for today's vlog, mga kasuki, mga kalingap, is pag-uusapan natin about dito sa bahay na sobrang madumi, napabayaan. Kung napanood niyo po yung aking reaction video dito, ito po yun. Umabot na po siya ng 13k views at marami talaga yung nadismaya, nainis, at nanghinayang doon sa bahay. Bakit ganun yung nangyari, no? So ngayon, bibigyan muli natin ng reaction video yung napanood natin kay Alvin Caceres muli, no? Kasi binalikan po niya itong pamilya na ito at gusto niya syempre na, sabi nga niya is yung puso niya ay sobrang naantig kahit na ganun yung nakita niya is hindi niya kayang tiisin na balikan. So pag-usapan po natin sa video na ito at bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna Vlogs. At support po natin si Alvin Caceres. At yung aking YouTube channel, Gandang Emmy, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, baka naman po, i-click natin yung subscribe button para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So tara, panoorin po natin ito. Welcome to my channel. Ay, nasagit na tayo, saglit. Nay, anuhin mo? Naglilinis ka na ya. Tama yan, maglinis ka. Ito po ang isa sa magandang pabahay ni Kuya Bal na yun po ang ganda yung pintahan, kasi po ay alagaan sapagkat kulang po sa yung pamilyang ito. Baka po sa sa kalinisan. Totoy, Nay, plywood na maliit, tapos dito kawawa man, talagang duming-dumi na. Buti na hindi kayo nagkakasakit dito. Hindi naman. Sige, mamaya na, Nay, kain muna kayo. Mapapalinisan ko, lilinisan niya ni Kuya Joel mamaya. Ako na lang. Ay, ikaw na lang. Kaya man. O kami na ang maano niyan. Tayo na at papaliguan natin si Tutoy. Kain muna kayo, ha? Galing sa galaan. Oo. Pinapapasok, ayaw pumasok. Oo, dali, kain na po. So ayan nga po mga kasuki, mga kalingap, no? Sobrang dumi talaga ng bahay nila. Sobrang dugyot. Hindi natin alam bakit nagkagano, napakadumi sobra. 'Di ba? Grabe talaga, hindi ko lubos maisip. At kapag naalala ko yung kwarto, 'di ba, yung kwarto nila, ang dumi. Dati, meron niyang higaan eh. Parehas na may higaan yan. Yung isa malaki yung higaan, tapos yung sa kabila may higaan din na yung parang katre, no? Na kawayan. Pero wala na, wala. Kita nyo naman po yung loob ng kwarto nila. Kahit kahon, wala kang makita, tambak yung damit. Tapos napakaitim, sobrang dumi. Yung paligid yung pader, sobrang iitim. Kitang-kita nyo naman po, no? Itong pamilya na ito is kulang sa yung magpapaalala sa paglilinis, no? Kailangan talaga ay merong mag-guide sa kanila kung ano yung gagawin nila para hindi ganyan na napapabayaan. So, thank you so much kay Alvin Caceres, no? Kasi muli niyang binalikan ito at syempre hindi niya matiis yung nakita niyang sitwasyon. So, kailangan talaga na linisin yung bahay kasi dyan sila nakatira, no? So, mas maganda siguro dyan is yung sahig, yung semento is buhusan ng may sabon na tubig, no? May tubig na may sabon para brasin, para pumuti, no? Sobrang itim po kasi talagang hindi nila nililinis, no? Kung hindi pa pumunta dyan si Alvin, is hindi talaga nila lilinisin. Hahayaan lang nila na ganon yung kanilang bahay na sobrang madumi, no? Sino ba naman yung kahit magtsatsaga na tumira sa ganong kaduming bahay? Maganda yung bahay nila, maayos, may 2 kwarto. Kaso nga, hindi nila inalagaan, hindi nila pinahalagahan, at hindi nila maintain yung kalinisan. Siguro kung maintain nila yung kalinisan dyan sa kanilang bahay, hindi ganyan yung mangyayari, no? Nakaka-disappoint na ganyan yung nangyayari dun sa mga pinabahayan ni Kuya Bal, no? Ayan yung bahay na yan. Hindi nila inalagaan. Parang, yun, binigay sa kanila na maayos, maganda, may mga gamit, pero
hindi nila pinahalagahan. So, nakaka-disappoint, no? Nakakaawa yung pamilya nila. Kasi yung mga bata yung nagsasuffer dun sa kalagayan nila, yung sa maduming paligid, natitiis nila na ganun yung kalagayan nila, yung sobrang madumi, no? Kaya itong si Kalingap Alvin is pinuntahan yan para bisitahin muli at tulungang maglinis. At syempre yung mga bata is ito yung ginawa niya, pinaliguan niya. Panoorin po natin. Kasi mainit naman. Totoy, ito na ang ano? Final. Final. Yan, wag natin tanggalin ang anong muna ha. Kili-kili. O, taas ang kili-kili, taas. Kili-kili. Baho. Ay! Joke lang. Alilig. Ay! Kili-kili. Yan. O, kapukha. Tapos safeguard. O. Sabon, sabon. Sa mukha, sa mukha. Sabi ka kung masakit sa mata ha. Bulay, ano ba yung bula? Ayan nga po yung ginawa ni Kalingap Alvin, no? Pinaliguan niya yung anak ni ate, no? Nakita kasi niya na talagang sobrang madungis yung anak ni ate. Dahil hindi napapaliguan ng tama, no? Hindi na nililinis, no? Dapat itong si ate is turuan talaga kung paano yung gagawin niya, no? Kailangan niya ng guide. Although alam niya yan, pero siguro hindi natin alam bakit ganon yung nangyayari sa kanila, no? Kahit ba mahirap tayo is yung kalinisan ay i-maintain natin sa loob ng ating tirahan. Kasi dyan tayo nakatira. O hindi naman ibang tao yung titira, kundi sila din na mag-anak dyan, no? So, kailangan talaga is malinis yung bahay. Yung mga anak niya is dapat malilinis din. Kita nyo naman po nung mapaliguan na yung bata is gwapo pala, no? Nung maliguan. 'Di ba? So, kailangan lang kay ate is talagang mag-guide. Kita nyo, binaras na rin niya yung, hindi ko alam kung ano yung binabras niya na napakadumi na nandun lang sa lapag, 'di ba? So, kailangan niya ng mag-guide, magtuturo, magti-training sa kanya kung ano yung gagawin niya. Kasi, talagang yung kalinisan doon sa kanila is talagang pinapabayaan niya, no? Although, huwag niyang i-reason yung marami siyang ginagawa, na busy siya, nasa school, hindi po yun reason, no? Kasi kapag meron tayong tirahan, dapat panatilihin nating malinis, no? Laging malinis, sa umaga pa lang, pagising, magwalis na, punas na. Yun dapat, no? Kasi diyan tayo nakatira. So, kailangan talaga ni ate ng mag-guide na ganito dapat, no? Kita nyo naman po, no? Ito yung ginagawa ni Kalingap Alvin dito kay ate na turuan. Alam naman niya yan na madumi. Pero hindi natin alam ano ba yung nasa isip niya, bakit ganun. At ito yung nakakagulat, no? Ito yung nalaman natin dito. Panoorin po natin. Tinutulungan natin maglinis itong pamilyang ito, magligo. Yung kalinisan po ang tinuturo natin sa kanila. Hindi po ako makapagbigay sa kanila ng mga groceries, bigas kasi medyo ano daw po, binibenta daw po ng asawa, binibili ng bisyo. So ito naman po yung gawin natin. Pag nakakita tayo na talagang medyo ayoko din sana mga kalingap bumalik dito, pero medyo nakakonsensya ako kasi nga ito parang mga gutom sila, hindi malinis. Mga kasukay, mga kalingap, ito yung nalaman natin na ito palang asawa is may bisyo, ibinebenta yung binibigay sa kanila, no? Kaya siguro ganun yung nangyari, mga kasukay, mga kalingap. So talagang wala silang matitirang gamit. Kahit bigyan siguro, kung inisip ko nga kung bibigyan muli yan ni Kalingap Alvin is baka ang mangyari is ibebenta uli, no? Kita nyo naman po naubos talagang gamit nila, no? Kaya sabi nga ni Kalingap Alvin is kaya siya pumunta dyan is nakonsensya siya doon sa pamilya dahil nakikita niyang gutom talaga, walang makain.
So, binalikan niya yan, pero hindi po siya nagbigay ng pera o kaya bigas o grocery dahil ibinebenta pala yung kapag may ibinigay dyan sa kanila is ibebenta pang bisyo. So, yun ang mahirap sa kanila, no? Yung mga anak nila ang naapektuhan dun sa ginagawa nung kanyang asawa. So, mahirap po yan, no? Talagang said na said sila, yung gamit, wala. Kaya lahat pala nabenta. Yung gamit na yun, dapat pinahalagahan nila kasi bigay yun eh. At saka gagamitin nila, hindi, ayan, kita nyo naman po, yung bahay nila, walang kalaman-laman, yung tambak-tambak lang na damit, yun lang. 'Di ba? So talagang mahirap tulungan yung ganitong pamilya, no, na may bisyo. Kapag binigyan mo muli yan, sigurado ibebenta uli para mayroong pantustos dun sa bisyo. Yun ang mahirap po dyan, no. Kawawa talaga yung mga bata kasi sila yung apektado. So ayun nga, nagulat tayo sa ating nalaman na may bisyo pala yung asawa. So, mahirap po yan, no? Although naawa tayo, at siguro marami namang gustong tumulong, kaso, dahil doon is, at sa nakikita po na sitwasyon nila, yung kalagayan nila, na talagang hindi nila pinahalagahan yung binigay sa kanila, ay nadismaya din sa halip na may blessing sila matatanggap, ay syempre, hindi na, kasi, yun nga, may bisyo, at mamaya, yung ibibigay is ibenta uli. Kahit nga yung yung ulam, sabi nga ni Alvin, baka mamaya ibenta nyo. Ulam nyo yun mamaya. O, diba? So, yun ang nakakalungkot lang po. Kasi talagang yung mga bata ang apektado, yung mga anak. So, ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. At hanggang sa muli, keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!